Hi guys! Kumpleto na kami ngayon at pupunta na kami sa Banaan Museo. Pero bago yan, maghahanap muna tayo ng masasakyan. Kumatingin tayo na tayo. Lalakad na lang po kami papunta sa Banaan. Kasi malapit na lang dito. So we're already on Banaan Museum, so let's go.
Ang Banaan Pangasinan Provincial Museum ay isang museo sa Pangasinan na naglalayong ipakita at ipreserba ang kasaysayan at kultura ng lugar. Makikita dito ang mga kahangahangang likhang sining, antigo at iba pang mga artifact. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa makasaysayang lugar na ito. Sa galeryang ito, makikita ang mapa ng Pangasinan kung saan makikita ang bawat lungsod nito. Ang Pangasinan ay isang baybayang lalawigan na kinabubuuan ng lupain. Ang mga lupang pang-agrikultura nito ay natural na irigado ng Ilog Agno, ang pinakamalaki sa tatlong pangunahing sistema ng ilog na may 536,818 ektarya. Napapaligiran ito sa hilaga ng Lingayen Gulf, La Union at Benguet sa may hilagang silangan, Nueva Vizcaya sa may silangan, Nueva Ecija at Tarlac sa timog. Itinatampok ng laylay ang kasaysayan at ebolusyon ng pambansang watawat ng Pilipinas sa Asin Gallery. Tutuon ito sa pagtuturo sa pangkalahatang publiko sa mga simbolismo ng pambansang watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang exhibit. Ang laylay ay isang matandang salitang Pangasinan na nangangahulugang bandila. Ang salitang laylay ay makikita sa ilang mga lumang sulatin sa Pangasinan tulad ng salin ng Pangasinan ng Himno National Filipino or tinatawag na Philippine National Anthem na isinulat ng isang kilalang Pangasinan poet, playwright, and composer na si Pablo Mejia. Makikita rin ito bilang isa sa mga entry sa Pangasinan Espanyol Dictionario ni Father Lorenzo F. Gozgaya kung saan ang laylay ay nangangahulugang bandera. Pangasinan revolutionaryo at local freedom fighter na si Colonel Philip Quintos ang laylay at bandera sa kanyang aklat na sipi Awaray Giliw Jad Pilipinas kung saan isinasalaysay niya ang mga labanang naganap noong digmaang Pilipino-Espanyol at digmaang Pilipino-Amerikano sa Zambales at Pangasinan sa pagitan ng 1897 at 1900s. Si Orduha o Prinsesa Ordua ay isang maalamat na prinsesang mandirigma na kinilalang bayani sa Pangasinan. Mandirigma at reyna ng Pangasinan noong unang panahon bago dumating ang mga Kastila. Ang susunod naman ay ang 4 na haring na naghari sa Cabalaunan. 4 na haring naghari sa Pangasinan noong unang panahon. Ito ay sila Haring Caciquis, Alaos, Casilag at Dalisay. Gawa sila sa wire nila Mark de los Santos at Abit Sison. Ang Bolinao Skull ay isa sa pinaka-importante na discovery sa Pangasinan noong ika-14 hanggang ika-15 na siglo. Ito ay puntod o libingan sa piling sangay sa bayan ng Bolinao. Ang mga bungo naman na na-recover nila na galing sa libingan ay may mga ngipin na gawa sa ginto. At noong 2010, ang Bolinao Skull ay dineklarang National Cultural Treasure. Kilala ang Bolinao Skull sa kakaibang parang isdang pattern na makikita sa taas at baba parte ng mga ngipin. Ang kauna-unahang sasakyan ng bus na nadaan sa Pangasinan. Ang bus na ito ay dinisenyo para maging pampasaherong sasakyan at maging madali ang biyahe ng mga Pilipino. Ang sasakyang ito ay umaabot sa iba't ibang lugar katulad na lamang ng Maynila, Cebu, Bacolod at Baguio. Nagkaroon rin ito ng karagdagan at umabot sa La Union. Pwede nyo makita at madiskubre sa loob ng Banaan Museo. Sana natuwa kayo.